Kinabukasan ay nasa office si Sian dahil kailangan ito sa kanyang meeting. Hindi nagpunta sa Alvin. Ang sabi ni Sian ay nagliwaliw daw ito at hindi na nito sinabi kung saan nagpunta. Si Xavier naman ay may pinuntahan daw kaya ako na lang ang mag-isa dito sa penthouse. Hindi ako mapakali at para akong sinilihan sa puwet at gusto kong maglakad-lakad. Lalo pa at nalaman ko rin kung saang floor naka-duty ang tauhan ni Sian. Pinilit ko kasi magsalita ito at mukhang nakulitan din sa akin kaya wala nang nagawa. Total naman ay hindi naman ako lalayo sa lugar na ito at nasa iisang building lang kami ay hindi naman ako pagagalitan ni Sian. Saglit lang naman ako at hindi ako magtatagal. Bago ito matapos sa kanyang meeting ay nakabalik na ako. Nagsuot lang ako ng dress na hanggang tuhod lang ang haba. Flat sandals lang din ang sapin ko sa paa at nagsuklay lang ako ng buhok. Hindi na ako nag-ayos sa aking muka at nakasalamin naman ako kaya okay na itong itsura ko. Ilagay ko ang phone ko sa aking bulsa. Nakakatuwa nga ang dress na ito dahil may side pocket. Pero bago pa ako lumabas ng bahay ay dumaan muna ako sa kusina. Naghalungkat ako ng makakain sa fridge. Para kasing nagugutom ako. Ang daming masasarap na nandito sa loob at hindi ko alam kung anong bibit-bitin ko. Hanggang sa kumuha ko ng yogurt, sandwich na ginawa pa sa akin ni Sian bago ako nito iwan at ang tumbler. Uhawin din ako ngayon lalo pa at init na init ako sa aking katawan. Paglabas ko ng bahay, hindi pa nga ako nakakalayo sa pintuan ay nagulat pa ako sa dalawang malaking katawan ng dalawang lalaki. Mga bodyguard iyon ni Sian. Napakunot ang noo ko. Saan po kayo pupunta, ma'am? Tanong ng isa na may earpiece pang suot. Parehas silang naka-all black suit at black sunglasses. Parang men in black ganun. Diyan lang sa baba. Sagot ko. Check naman na si Sian ang nag-utos sa mga ito. Bawal po kayong umalis nang hindi alam ni Boss Sian. Hindi naman ako aalis dito sa building na ito. Pero bakit po kayo nandito sa labas? Naku naman talaga oh. No choice ako kundi magsabi na lang ng totoo. May dadalawin lang na kaibigan dito. Anong floor po at saang unit? Napakamatanong pala ng mga ito. Napakamot tuloy ako habang bit-bit ang pagkain sa aking kamay. Sinabi ko na lang kung saan ako sasadya. Nagkatinginan pa ang dalawang lalaki at tumango. Kinuha ng isang hawak kong tumbler para daw hindi na ako mapagod sa pagbit-bit. Hinayaan ko na lang din sila at baka kapag nakipagtalo pa ako ay mapagalitan pa sila ni Sian at mawala ng trabaho. Kawawa naman dahil tsak naman na may mga pamilya itong mga ito at ayaw kong dahil lang sa kaartehan ko'y mawalan sila ng hanap buhay. Habang naglalakad patungo sa lobby ng hotel ay ngumunguya ako. Napapatingin pa nga sa akin ang ibang empleyado. Ang iba ay binati ako dahil kilala na nila ako. Ang iba naman ay nakataas pa ang kilay lalo na ng mga babae na sa tingin ko hindi pa ako kilala. Wala naman akong pakaalam sa kanila. Mabuti na lang din at nasa good mood ako ngayon at wala akong panahon na intindihin ang nararamdaman nila. Ang sabi sa akin ni Sian ay nasa reception ng lobby ang dalawang babae at nakaharap sila sa mga guest para sa pag-check-in ng room. Hindi ko pa alam ang mga pangalan nila dahil ayaw sabihin ni Sian. Ang damot lang. Malaki at malawak ang lobby ng hotel dahil nasa high class ang pagkakayari nito. Isa ito sa mga sikat at pinupuntahan ng mga sikat na tao, mapa-artista man o politiko. Nakita ko agad ang hinahanap ko kaya pasimple lang ako naglakad at nasa likuran ko ang dalawang bodyguard. Busy ang ilang stop sa pag-aasikaso sa mga guest. Kaya nakiupo ako sa mga tao dahil may malaking sofa naman para sa mga naghihintay. Ang dalawang bantay ko ay nasa gilid ko lang at nakatayo. Hindi naman ganoong kalayo mula sa akin. Hinihintay ko umalis ang ilang guest na nakapila para lang mag-check-in. Ano bang araw ngayon at bakit parang ang daming tao na gusto mag-check-in? May pampamilya? Magkakaibigan at karamihan ay para sa couple. Kuya, yogurt. Salita ko kay Manong na may hawak sa aking pagkain. Mabilis naman itong lumapit sa akin at inabot ang hinihingi ko. Thank you. Sabay ngiti ko. Kailan kayo huhupa mga tao sa linya? Ang tagal naman. Hindi ako mainiping tao pero ngayon ay naiinip ako. Nagulat ako na may tumikim sa katabi ko. Napatingin ako sa medyo may katandaang lalaki na kahit may edad na ay mukhang matikas dahil sa tindig. Nakasalamin ito ng kulay itim at may puting balbas sa kanyang muka. May suot itong polo na may itim na jacket at nakaslacks ito. Napaka-formal lang ng datingan. Kahit na may edad na ito ay mukhang may itsura ito kahit na nalipasan na ng taon. Hindi ko nga lang makita ang mata. Mukhang gutom ka na sa paghihintay, iha. Napahinto ako sa kinakain. Tsak naman na ako ang kinakausap nito kahit hindi ito nakatingin sa akin. Dahil kaming dalawa lang pala ang nakaupo dito na magkatabi. Opo. Sagot ko. Ganito talaga dito. Palagi maraming guest. Kaya kahit na madalas ay napupuno ay marami pa rin ang gusto maghintay.
Madalas po kayo dito mag-check-in? Tanong ko, hindi dahil sa pagiging marites dahil dito pa sa hotel ito namamalagi ay mukhang may sinasabi pala ito sa buhay. Tumawa ito ng mahina pero hindi pa rin ako nito nililingon. Oo, simula nang dumating dito nag-iisa kong anak ay napapadalas na rin ako dito. Natouch naman ako sa kanyang sinabi. Ang bait pala ni tatay dahil suportado sa kanyang anak na dito nagtatrabaho. Nakakatuwa naman po kayo, tay. Tsak, masayang anak niyo sa tuwing nakikita kayo. Salita ko at napapangiti habang sinisimot ang yogurt. Sana lang. Lumangon ito sa akin. Napasiklo ang puso ko. Hindi ko naman kilala ang matandang ito pero biglang gumaan ang pakiramdam ko. Nagkakwentuhan pa kami ng matanda at kahit paano'y magaan ang loob ko sa kanya habang nag-uusap kaming dalawa. Ma'am, pwede na kayong lumapit. Biglang salita ni Manong sa akin. Napatingala ako sa bodyguard ko at tumingin din sa lobby kaya napatayo na ako. Kailangan ko na makalapit sa mga ito at makadagsain na naman sila ng tao at matagalan pa ako. Tsak magagalit si Sian kapag nalaman niya lumabas ako ng bahay. Humarap ako sa matanda at inilahad ang kamay ko. Mauna na po kayo, tay. Hay na po pala. Nakangiting ani ko sa matanda. Napatingala ito sa akin at iniabot ang aking palad. Mahigpit niya akong hinawakan sa aking kamay na ikinakunot ng aking noo. Bernard siya. Sagot ng matanda. Sige po, ingat po kayo. Bye. Tumalikod na ako. Nagmamadali ako naglakad at eksaktong ang dalawang babae ang nasa harapan ng computer. Meron din dalawang lalaki na alam kong hindi tunay na lalaki ang dalawa dahil sa galawan ng mga ito at may ingay pa. Napalingon sa akin ang isang staff na bakla at nanlaki ang mata. Oh, hello Ma'am Hannah. Pagbati nito sa akin. Kasunod nung una yung pagbati din ng isa. Pero agad ding humarap sa unahan dahil may lumapit na guest. Napahinto sa ginagawa ang dalawang babae at napalingon sa akin. Mukhang nagtataka at Chuck ay hindi pa nila ako kilala. Mukha silang kamba dahil bukod sa suot nilang uniform na parang flight attendant at ang mukha nilang magaganda. They're both simple and beautiful with classy looks. Sa tingin ko nga ay hindi nagkakalayo ang edad naming tatlo. Nakita ko ang pen name ng dalawa na nakasabit sa kanilang suot na uniform. Sophia and Harmony. Sinong girlfriend ni Mayor Ethan dito? At sino naman ang asawa ni Tyrone? Good day, ma'am. Welcome to Mac Hotel, the luxury hotel in our city. Pagbati na salita ni Sophia at ngumiti ito at lumabas ang dalawang biloy sa magkabilang pisngi. Ang ganda niya at mukhang artistahin na muka. Medyo matangkad din ito. Psst! Hindi siya guest natin. Lumapit ang isang bakla na Arnulfo ang pangalan dahil sa kanyang pen name. Huh? Patingin-tingin naman si Harmony sa akin at sa dalawang bodyguard ko na sa aking likuran. She looked more innocent. Mas maliit ito at kasintangkad ko lang pero kakaiba ang ganda nito dahil chinita ang mata pero napakatangos ng ilong. Mukha siyang living Barbie doll. Bumulong si Arnulfo kay Sophia at nanlaki ang mga mata ng babae. Hello ma'am. Thanks for visiting us. Pasimpleng hinila ni Sophia sa damit si Harmony. Hello. Nice meeting you. Nakangiting ani ko sa kanila at inlahad ang palad ko sa kanila. Nahihiyang inabot ni Sophia ang kanyang palad. Yumuyo ko pa ito at parang ayaw akong tingnan. Ganon din kay Harmony at ngumiti ng maliit sa akin. Parang natatakot na hindi ko maintindihan. Nice meeting you po, ma'am. Magalang na sagot ng dalawa sa akin. Maupo ka muna, ma'am. Salita ni Arnulfo na tinanggihan ko rin agad. May lumapit na guest kaya umarap ito dito. Kamusta kayo rito? Tanong ko sa dalawa. Ayos naman po, ma'am. Salamat po. Nahihiyang sagot ni Sophia. Tinignan ko ang kaliwang kamay ni Sophia. Walang sing-sing. Ito Chuck, ang girlfriend ni Mayor Ethan. Habang si Harmony naman ay halos ayaw magsalita at mukhang natatakot. Nakalagay ang kamay nito sa kanyang likuran kaya hindi ko makita ang gusto kong makita. Anong oras na sa'yo, Harmony? Nakangiti kong tanong sa kanya. Napaawang ang labi nito dahil sa pagtawag ko sa kanyang pangalan. Ha? 10 minutes before 11, ma'am. Sagot nito na para bang kinakabahan pa dahil nataranta. Mabilis na dumapo ang mata ko sa kanyang kaliwang kamay at tama nga. Siya ang asawa ni Tyrone. Pero bakit parang bata pa ito? Mahilig ba talaga sa mga batang Bratsovo? Hindi naman siguro dahil hindi naman nagkakalayo ang edad ni Ate Arian kay Alex. Ganon din si Ate Lian at Rick. Pero si Ate Tanya at Dustin ay malayo at ganon din si Ate Grace kay Dr. Lester.
Ewan, ang hirap na magsalita lalo na kung sa siya na halos tatay ko na nga. Wala naman kaso iyon lalo pa at magkakabibi na nga kaming dalawa. Gusto ko pa sanang magtanong pa kaso may dumating na isang pamilya kaya nagpaalam na rin ako at sinabi kong babalik ako sa kanila. Nakakatuwa lang dahil sumaya ang pakiramdam ko nang mapuntahan ko sila. Naglalakad pa lang kami sa gitna ng lobby nang masalubong ko malaking tao na walang iba kundi si Sian. Salubong ang kilay nito at para bang hindi mo mabibiro-biro. Love! Nakangiti ko sa kanya at mabilis na lumapit dito. Niyapos niya ako sa aking bewang. What are you doing here? Mababa ang boses nito. Pinuntahan ka sila. Nguso ko sa direksyon na aking pinagmulan. Nakita ko pa si Sofia at Harmony na napapatingin sa amin dalawa ni Sian. God, bulong nito. Hindi ko naman sila tinanong-tanong dahil may trabaho sila. Sumilip lang naman ako. Nakakapagtaka lang at bakit ganito ito. Kuya, tubig ko. Tawag ko kay Manong dahil nauhaw ako na mabilis namang lumapit sa akin. Bago kami sumakay ng elevator ay nahagip ko pa sa aking paningin ang matandang lalaki na nakausap ko kanina. Wala na itong suot na salamin. Si Bernard Shaw. Nakarating kami sa penthouse at hindi na sumunod ang dalawang bodyguards. Love, alam ko na si Sofia ang girlfriend ni Mayor Ethan at si Harmony naman ang asawa ni Tyrone. How did you know that? Nagkibit-balikat ako sabay ngisi. Siyempre, magaling ako eh. Love, don't say anything about their private life. Seryoso ang tabas ng mukha nito na nakatingin sa akin. Wala naman ako sinabi sa kanila. Gusto ko lang talaga silang makita at makilala. Promise. Nakasimangot na ani ko pa. Alam ko naman iyon. Gusto ko lang talaga silang makilala. Bumuntong hininga sa siya at hinawakan ako sa akin bawang. Alright, wala bang kahinahinala ka nakita kanina? Tanong nito sa akin. Ano? Something strange or stranger approach you. Bigla ko naisip ang matandang nakilala ko kanina pero hindi ko na iyon binanggit pa dahil guest naman iyon ng hotel na ito. Wala naman. Dapat ba meron? Good. Lumipas pang 1 linggo at hindi na ako nakabalik sa lobby dahil palagi nakabantay sa akin sa Sian. Paminsan-minsan naman ay umaalis para mamasyal o kumain sa labas pero isang katerbang bodyguards naman ang aming kasama. Hindi mo masabing date iyon dahil ang awkward lang. Lumalaki na ang tiyan ko at kaalis lang ng obikay ni ko. 4 na buwan na ang tiyan ko at umbok na ito. Hanggang ngayon ay hindi pa rin alam ng mga tiyan ko ang kalagayan ko. Tumatawag naman ang mga ito sa akin o kaya'y minsan ay ako. Gusto na nila akong pauwiin. Ang mansyon na ginagawa ay tapos na at gamit na lang ang kulang. Ang sabi ni Sian ay inutusan na daw niya si Alvin na maglagay ng mga kagamitan sa loob ng mansyon. Nakakagulat lang dahil nakapunta na pala ng Bulacan itong si Alvin. Kaya minsan ay natawagan ko si Sheena at tinanong kung may balita sa mansyon. Wala daw itong alam. Hindi na daw kasi ito nakakadaan sa bahay ng mga tiyang ko dahil busy na rin. May sinasabi pa naman siyang may nakilala daw siyang anak daw ng Diablo kaya hindi daw siya palabas-labas ng bahay ngayon at uso ang rape ngayon. Kaya sabi ko mag-iingat siya palagi. Umuwi pa naman ang Bicol ang nanay Sally nito at tanging si Pakito na alaga nitong pusa ang kasakasama na lang nito. Kawawa naman ang kaibigan kong iyon. Sinabi ko nga kay Chang Norman na palaging hatira ng ulam si Sheena, lalo pa at 2 lang sila ng kanyang alaga sa kanilang bahay. Wala ako ng ilang araw, love. Dito ka lang at wag kang aalis ng bahay, okay? Lahat ng kailangan mo sabihin mo lang kay Baste. Siya na bahala. Bigla akong nalungkot nang makita ko ang nakahanda na nitong gamit at inilalagay sa kanyang chopper. May nakita ko mga baril na hindi ko alam kung ano-ano ang mga tawag sa mga iyon. Tatawag ka naman, diba? Tanong ko habang nakayakap sa bewang nito. Yeah, hintayin mo lang ang tawag ko. Naluluwa akong tumingala kay Sian. I'll miss you. Hindi ko na napigilan ang hindi humikbi. I'll be missing you more, love. It's hard for me to see you cry. I love you. Umuwi ka na walang sugat. Yes. Umiiyak kong salita. Yes, I will. Love, I love you so much. We passionately kissed. Kumakaway ako ng pataas na sa sakay nitong chopper si Sian. Iyak ako ng iyak. Pakiramdam ko'y may iwanan akong mag-isa. Hindi ako umaalis sa aking pwesto hanggang sa mawala na sa aking paningin si Sian. Ma'am, pasok na po kayo sa loob para hindi kayo mahamugan. Salita ni Baste na siyang leader sa kanilang lahat. Tumango ako at pumasok na sa loob ng bahay. Agad ako nagtungo sa kwarto at humiga. Yakap-yakap ko ang una na ginamit ni Sian. 2 araw simula nang umalis si Sian ay walang tigil akong umiyak.
Ewan ko ba, hindi na ako sanay na hindi ko siya kasama. Hanggang ngayon din kasi ay wala pa rin siyang tawag sa akin. Alam ko naman ang klase ng kanilang trabaho pero iba ngayon. Ibang klase ang pangungulila ko sa kanya. Nasanay na ako na palagi niyang tinatawagan kapag hindi niya ako makita. Ang lungkot din na kumain mag-isa. Kahit na maraming bodyguards ang nasa labas ng bahay ay hindi ko naman sila kinakausap. Nagluluto na lang ako ng marami para makakain din sila. Nanonood ako ngayon ng TV pero lumilipad naman ang utak ko. Nakausap ko na kanina ang mga tiyang ko. Gusto nila akong puntahan dahil gusto nilang malaman kung anong itsura ng tinutuluyan ko. Kung katulad ba ito ng mansyon na pinapagawa ni Sian. Nagsinungaling na lang ako at sinabi ko nasa kondo kami at maliit lang ang space. Nahihiya pa akong sabihin sa mga tiyang ko na andito kami sa pinakatuktok ng building nakatira. Lalo pa at wala dito si Sian. Saka na lang. Punta kaya ako dun? Tumayo ako at inunat ang suot na bestida na lumukot. Pumasok ako ng kusina at dumiretso sa refrigerator dahil gusto kong kumain. Habang tumatagal ay palakas ako ng palakas sa pagkain. Ramdam ko na rin ang pagbigat ng aking timbang. Ayos lang naman daw iyon basta healthy ang kinakain ko para sa aking baby. Ang sabi din sa akin ni Sian ay huwag akong papagutom. Palaging puno ang pantry namin. Mabuti na lang at hindi ako nagsasawang kumain. Kumuha ko ng isang pack ng chocolate cookies. Kumuha din ako ng vegetable salad at pineapple juice na nasa bottle. Kinuha ko rin ang tumbler ko dahil hindi daw ako pwedeng makalimot sa pag-inom ng tubig dahil panay ang kain ko. Kumuha na rin ako ng ilang candy. Naiinis ako sa paisa-isang kuha kaya ang 2 pack ng XO ng coffee flavor ang kinuha ko. Trip ko lang dalhin. Nilagay ko na iyon sa kulay pink tote bag ko na may Hello Kitty pa na design. In-order ko pa talaga ito sa online itong nakaraan dahil ang cute ng design. Paglabas ko ng bahay ay agad na nagsilapitan ng mga bodyguards. Hindi na ako nagtaka dahil trabaho naman nila iyon. Saan pupunta niyo, Ma'am Hana? Bawal kayong lumayo sa building na ito. Salita ni Baste na siyang leader nila. Hindi naman talaga ako aalis. Diyan lang ako sa may lobby. Sagot ko. Pero bakit may dala pa po kayong eco bag? Para po saan yan? Nagsalubong ang kilay ko sa sinabi ni Baste. Hindi to eco bag, no? Tote bag ito. Tote bag? Keret? Tinaas ko pa ang hawak kong tote bag. Napakamo tuloy sa ulo si Baste sa pagsusungit ko. Pasensya po. Ano po bang laman yan? Akin na po ako na po magdadala para hindi ka po mahirapan. Saad nito. Okay. Iniabot ko sa kanya ang tote bag dahil may kabigatan nga iyon. May naunang 2 sa akin habang ang 2 naman ay sa aking likuran at ang isa ay katabi ko na, si Baste. May naiwan 3 sa labas ng penthouse. Napansin ko pa ngang may kausap sa earpiece si Baste. Nagulat pa ako pagsakay ng elevator dahil may 2 din doon para tuloy kaming sardinas na nagsisiksikan sa loob habang pababa ng building. Ako lang ang babae at ang kasama ko'y puro lalaki na ang lalaki pa naman na mga katawan. Para silang mga bodybuilders sa tigas ng mga muscles. Mabuti na lang at hindi ganito ang katawan ng Sian ko. Bagamat malaki din ang katawan at ang titigas ng muscles ay hindi tulad sa mga bodyguards na mukhang may galit sa gym. Pagpunta namin sa lobby ay nagtitinginan ng ibang mga tao sa amin, lalo na sa akin. Parang bigla tuloy ako nahiya dahil hindi naman ako nagpalit ng damit dahil kaninang umaga pa itong suot kong bestida. Hindi nga ako nagsuklay ng buhok ko at basta ko na lang iyong pinusod dahil nakakatamad sa totoo lang. Nagsisihawian ang ilang tao kapag napapadaan kami. Ang mga kasama ko ba namang bodyguards na mukhang nakakatakot kaya ang bibilis ng mga lakad ng ilang tao. May mga bumabati sa akin at niningitian ko naman sila. May ilang guest na napapatingin din. Saan po kayo pupunta, ma'am? Tanong ni Baste sa akin. Lumingon ako sa reception. Nakita ko na marami ang nakalinyang mga tao. Hintayin ko sila kapag wala ng tao. Sagot ko at ngumuso sa 2 babae na busy sa trabaho. Gusto niyo po bang patigilan namin sila sa trabaho para makausap mo po, ma'am? Umiling ako. Hindi na. Hihintayin ko na lang sila na matapos. Lumingaling ako at nakita ko ang ilang bakanteng upuan sa waiting area. Dito lang ako. Turo ko. Agad ako naglakad at sunundan ako ng ilang bodyguards. Nasa likod ko lang si Baste na nakatayo habang ang 3 ay may ilang dipa na lang sa akin. Ang iba ay hindi ko na nakita dahil marami mga tao na sa tingin ko'y humalo na sa ilang mga taong paroot pa rito. Kinuha ko ang tote bag na mabilis naman ibinigay ni Baste. Una kong binuksan ang chocolate cookies. Inalo ko ang mga bantay ko pero ang bibilis umiling ng mga ito. Oh, ito na lang. Subukan nyo lang natanggihan. Babala ko sa mga ito nang abutan ko sila ng maraming candy.
Hindi na sila nakatanggi at kinuha ang mga iyon. Nakakatatlong kain ako ng cookies nang uminom ako ng tubig. Lumingon ako sa reception at nakakadismaya dahil mas lalong dumami ang mga guest. Gusto ko pa namang makausap ang dalawang babae na sina Sofia at Harmony. Gusto ko silang makilala at maging kaibigan. Inis na kinuha kong plastic container na may lamang vegetable salad. Nakakaisang subo pula ako ng gulay na may tumikim sa aking harapan kaya napatingala ako. Kumusta, Iha? Nagulat ako sa aking kaharap, si Bernard Shaw. Hindi pa man ako nakakasagot nang maunahan ako ni Baste. Anong kailangan mo? Hindi ka pwedeng lumapit o makapag-usap nang hindi niya nakikilala. Agad napigil ni Baste sa matanda. Napatingin din ang matanda kay Baste at halatang nagulat. No, kilala ko siya, Baste. Don't worry, his name is Bernard, right? Ngiti ko sa matanda. Nakakatuwa naman at natatandaan mo pa ang pangalan ko, Iya. Masayang muka na salita nito. Mukhang napipilitan lang si Baste pero hindi na ito nagsalita at hinayaan ng matanda na tumabi sa akin. Nasa likod ko lang din naman ang mga bodyguards ko kaya wala namang mangyayari sa akin. Saka pag-iisipan ko pa ba ng masama itong si Bernard Shaw na bukod sa matanda na ay mukhang wala pang ang kalaban-laban. Opo ka, sir. Pasensya na po. Salita ko. Maraming salamat, Iya. Naintindihan ko naman ang bodyguards mo kaya walang kaso iyon. Natatawa pang salita nito. Ngumiti ako sa kanya at inalok ko sa aking pagkain at umiling ito. Ganyan talaga kapag buntis. Mahilig kumain. Nakakatuwa ka naman at mahilig ka pa sa mga healthy foods. Ngumiti ito sa akin. Napaawa ang labi ko sa sinabi nito. Paano niyo pong nalaman na buntis ako? Mangha kong salita. Tumawa ito ng mahina at napapailing. Ganyan na ganyan kasi kapag buntis. Sa tanda kong ito, marami na ako nakitang ganyan. Ah, ganun po ba? Napapakamot tuloy ako sa akin noo. Habang kumakain ako ay kausap ko matanda. Nakakatuwa siyang kausap at ang ganang pakiramdam ko habang kausap ko siya. Napapatawa pa nga ako. Natutuwa rin ako na nandito na naman siya para makita ang kanyang anak. Tinanong ko pa kung anong pangalan ng anak niyang babae para kahit papaano ay mamit ko. Ang sagot nito ay wag na. Aswerte po ng anak niyo. May tatay siyang mahal na mahal siya at suportado pa sa lahat. Salita ko. Napatingin sa akin ng matanda. Ako kasi, never ko pang nakilala ang tatay ko. Kaya wala akong idea kung sino siya at anong itsura niya. Malungkot kong salita. Matabang nakikinig sa akin si Bernard. Ang nanay mo? Tanong nito. Umiling ako. Bata pa lang po ako nang mawala ang nanay ko. Kaya ang tatlong tiyahin ko ang nag-aalaga at nagpalaki sa akin. Napatingin ako sa matanda pero nagulat ako sa reaksyon ng mukha nito. Mukha itong galit at gumagalaw pa ang panga. May problema po ba? Tanong ko dahil parang nawala sa mood ang matanda. Umiling ito at maya-maya ngumiti sa akin na hindi naman umabot sa kanyang mga mata. Wala, Iha. Natutuwa lang ako na lumaki ka ng maayos at maganda. Medyo nahiya ako sa sinabi ng matandang ito. Wala na pong tao, ma'am. Biglang salita ni Baste, kaya napalingon ako sa reception. Nakita ko na wala nang tao at nakikita ko na ang dalawang babae na aking sadya talaga. Sinamot ko muna ang pagkain bago ako nagpaalam sa matanda. See you soon po, sir. Nakangiti kong pakikipagkamay sa matanda. Tumango ang matanda at nagpasalamat sa akin bago nakipagkamay. Kinuha ni Baste ang kinainan ko at pinagbuksan niya pa ako ng takip ng tumbler para uminom ako ng tubig. Iniwan ko na ang matanda sa upuan, total naman ay anak nito ang kanyang sadya. Nang makalapit ako sa counter ay binati ako ng mga staff kasama na ang dalawang magagandang babae. Hello? Masaya akong ngiti sa mga ito. Maupo po kayo, madam. Masayang salita ni Arnulfo na binabae. Guwapo pa naman ito kaso ang tinis ng boses at ang gaganda ng kuko. Nagulat pa ako na bigyan ako ng special chair para tuloy akong reyna sa upuan. Natawa na lang ako sa mga ito ng magbiruan. Thank you. Naku, walang anuman po, madam. Kailangan niyo pong maupo sa inyong trono dahil ikaw po nag-iisang reyna ng Mac Hotel. Natatawa na lang ako sa salita ni Arnulfo. Ang sarap nilang kausap dahil palaging may patawa. Natigil lang ito nang may guest na lumapit. Hello, Sofia and Harmony. Ngiti ko sa dalawa na kanina patulala sa akin pero hindi makapagsalita na para bang nahihiya. Hello po, ma'am. Kamusta po? Nahihiyang salita ni Sofia. Good afternoon po, ma'am. Mahinang salita naman ni Harmony. Ngumiti ako sa dalawa. Ayos lang ako. Huwag kayong mahiya sa akin. Ako lang to. Tulad niyo lang din ako.
Alam ko nahihiya at naiilang ang dalawa sa akin kaya tinawag ko si Baste at kinuha ang isang pack ng candy. Ito oh, candy. Pasensya na't ito lang ang dinala ko. Alok ko sa mga ito. Mukhang napipilitan pa ang dalawa na kunin ang mga iyon at mabuti nilang at kinuha. Thank you po, ma'am. Masaya naman sila habang kinakain ng candy. Mabuti na lang kasama ang dalawang binabae na si Arnulfo at Roberto ay naging masaya ang aming kwentuhan. Nawala na rin ang ilang na Sophie at Harmony dahil nakikitawa na rin sila. Masarap silang kasama at hindi na rin ako nagtaka nang malaman kong alam na rin ng mga ito na buntis ako. Namalayan ko na lang na 6:00 na ng gabi. Kahit ayaw ko pa umalis ay wala na akong nagawa nang sabihin sa akin na hindi dapat ako aabot ng 6:00 ng gabi at kailangan ko nang bumalik ng penthouse. Hindi naman malalaman ng boss nyo na lumagpas ako ng 6:00. Bakit naman kasi may curfew pa? Simangot ko na makarating sa penthouse. Yun pong order sa amin ni boss. Paano nyo nalaman? Tumawag sa inyo? Umiling si Baste. Hindi po. Hindi ka dyan. Sa inyo tumatawag pero sa akin hindi. Masamang loob na salita ko. Napakamot sa ulo si Baste. Huwag ka na magdahilan. Sabihin mo sa boss mo na kapag hindi niya ako tinawagan ay hindi niya ako makikita. Sabay talikod ko at nagmarcha ng papasok sa loob ng bahay. Imbis masaya ko sa aking maghapon ay sumama pa ang loob ko. Humanda talaga sa akin yung gurang na iyon.